Eto ano, problema pa rin sa sa whole day na pasok, no? Marami na akong vlog dito. Gusto ko lang basahin para matawa naman yung teacher na nabasa natin. Kasi yung mga teacher natutuwa. Kahit pa ulit-ulit yung mga tanong, kailangan basahin eh. Kasi inaantay nilang mabasa, no? Oo. Good afternoon, sir. Ang itatanong ko lang po sana kung required ba talaga umuwi ng 5 p.m. ang teacher. Hindi. Kung single shift kayo, no? Single shift, tama? Kasi sabi ng school head namin na kailangan daw 5 p.m. kami lumabas ng school. 4:30 po kasi tapos na ang araw program. So yung 30 minutes po para sa ancillary work. Sa bahay ko na lang po sana gagawin since nagta-travel po ako sa dagat pa uwi. Kita nyo na, dear principals, no? So kung 7 to 5 kayo, again and again sinasabi natin, cheated kayo. Biro mo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Biro mo 10 hours kayo dyan sa school. To 9 hours ang stay nyo. Pwede naman gawing 6 teaching hours. Tapos after that, i-request mo sa principal mo na yung 2 hours mo ay sa bahay na lang. Pwede yun. Ang linaw-linaw eh. Diba? Dapat yung class program ay sasakto lang doon sa 6 teaching hours sa mga guro. Hindi dapat sumobra. Dapat pag gumawa ng class program, i-consider yung 6 hours teaching ng mga guro at yung 5 hours and 30 minutes na contact time ng learning ng mga estudyante. Dapat yun lang magiging konsepto o yun lang magiging parameter rather. Yun ang magiging parameter para gagawa ng class program. Di ba? Ano to sa mga single shift sa mga single shift. Either single shift or 2 shiftings. 2 shiftings. Alam nyo, sinasabi ko na nga na dapat yung kasi 6 hours nga tayo eh. Hindi naman tayo katulad nung mga other government employee. Nasa 8 hours. Tapos binibigyan sila, nagiging 9 hours ang stay. Kasi yung 12 to 1 nila ay talagang official yan. Government break time yan. Kaya lang tayo, inaalaw naman tayo na kasi ang pasok natin ay pwedeng 6 to 12:30. Nakakain yung yung 12 to 1. At alam ko ina-allow to, particular sa mga 2 shiftings. At ina-allow din to, kasi nga 6 hours lang tayo, kahit sa mga single shift, na hindi natin kailangan i-maximize yung 12 to 1. Di ba? Sabihin, pwede natin gamitin yung 12 to 1 kasi may mga bata tayo na kino-consider na hindi po pwedeng magtagal sa paaralan. Di ba? Yun eh. At saka yung lalo na sa 2 shiftings. Kasi pag ginamit mo yung 12 to 1, uuwi ng gabi mga bata. Di ba? Oo. So kaya sa pagkakaunawa ko ay pinapayagan tayo na i-utilize yung 12 to 1 as pwedeng class hour o 'di ba? Kasi iba nagsisimula ng 12:45 yung klase. Kasi nga kung magsisimula ng 1, uuwi ng gabi mga bata. And besides, yung mga bata naman bago pumasok, kumakain na. At meron silang 30 minutes break doon sa school. 'Di ba? Ganon. Sana makonsider ng mga principal natin yung paggagawa. Alam niyo, tingnan niyo yung yung matatag curriculum, andyan yan eh. Tapos i-consider din yung yung number per minute in a week ng mga learning area. Yan, consider. Consider yung Magna Carta for Teachers sa paggawa ng class program, yung 6 teaching hours. Consider yung overload pay o yung overload task ng mga guro, overload teaching, yung overload na teaching assignment ng mga guro, overload pay, nandiyan din yan eh. Di ba?
Flexible time, nandyan yan. Nandyan din yan. Sa flexible time. So, lahat yan ang dapat i-consider ng principal sa paggawa ng class program. Noon, namalat na ako. Diba? Para yung mga guro, hindi sila cheated. Tapos yung mga bata, hindi sila exhausted, hindi mapapagod. Para pagpasok kinabukasan, di ba? Masigla yan. O, kasi karamihan dyan sa province, single shift. Pero, may mga paralan sa province na 2 shift. Hindi ko lang alam kung paano ginagawa nila. Umuwi pa rin ba ng Oo, kasi dito sa amin, yung 2 shift, 6 teaching hours din. Sa hapon, sa second shift, 6 teaching hours din. At, merong 45 minutes, di ba? May 50, may 60. Kung nag-60 kayo, hindi po pwedeng araw-araw. Kasi sosobra kayo sa number of minutes. Hindi po pwedeng 5 days yun. Di ba? So, nagkakaintindihan?